Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At ang mainit po ngayon ay itong si Sara Pusit, kasi alam nyo naman, no, iyan po ay na-impeach na sa House of Representatives at very contentious po ang impeachment trial sa Senado kasi meron kayong Senate President na maldita, no? Maldita sa lahat ng maldita at sobra po ang yabang, no? Parang siya lang ang may alam sa batas. Sa bagay, abogado siya. Siya lang, no? Siya lang ang may alam sa batas. Siya lang ang nakakaintindi paano siguro i-interpret ang batas. Eh di mag Supreme Court Justice ka na. Dapat di ka na nagsenador, di ba? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So ito pong si Sara Pusit mga kababayan, ang ginagawa pong trabaho nito ngayon ay nangangampanya para sa mga in-endorse niyang senador ng mga PDP, kung saan yun po yung partido ng kanyang ama. O diba? Ang laki ng sahod niyan, pero nangangampanya. Yan po ang trabaho ng isang vice presidente na na-impeach sa HOR at sinungaling at hipokrita. 'Di ba? Yung talumpati niya sa Chinese Lantern Parade Festival, magkaroon daw ng kapayapaan, pagkakaisa. Pagdating sa sinabi niya sa Cebu, kung saan siya ay nakatayo sa isang bangko na plastic na tulad niyang plastic. Sabi niya, malaya kayong isigaw ang inyong mga galit sa gobyerno. Nasaan doon yung kapayapaan at pagkakaisa? Yung pala, inuudyo ka mo silang magalit sa gobyerno. Diba? Hipokrita, sinungaling at plastic. Ngayon, meron po siyang sinabi dyan. No? Sinabi niya, iboto nyo ang kandidato na hindi lang sa pangalan, kundi sa plataforma, sa kakayahan. O diba? Sabi niya, wag nyo tignan kung ano ang last name niyan. Kung Marcos, Duterte, Soto, kundi tignan nyo yung kakayahan ng taong tumatakbo bilang inyong mambabata sa kanyang mga nagawa, plataforma. O, wag kayong tumingin sa last name. Alam nyo, tama po yung sinasabi niya. Oo, balik sa kanya yun. Kaya kayo dyan sa Davao, wag nyo pong intindihin yung pangalang Duterte. Ano na ang nagawa sa inyo ni Digong dyan? Napaunlad niya ba ng husto? Nawala ba yung kahirapan? Nahiwala ba yung mga squatter? Kayo ba lahat ay meron ng mga sari-sariling mga kotse? Kasi magaling si Duterte, di ba? Oh, napaunlad niya daw ang Davao. Ha? Nawala niya ang mga droga. Ayun ang nangyari ngayon. Ano ginagawa nung kapatid nilang bunsong lalaki? Bakit merong mga kabataan na nambubugbog ng kapwa sa daylight? Merong nang hold up ng pawn shop sa daylight? Merong nang hostage ng babae sa loob ng kotse, nakahuli ng ilang kilo ng illegal na droga. Di ba? Yung ba? Ha? Tingnan nyo yung kakayahang mag-lead. Tingnan nyo kung anong plataforma. Yung mga kandidato nila. Si Marcoleta, o ano, pagdating sa West Philippine Sea, kaya daw niyang ipagtanggol ang West Philippine Sea. Sinasabi mo na walang West Philippine Sea. Di ba? Paano mo pagtatanggol lang West Philippine Sea? 'Di ba? Hahanapin mo yung distansya, yung coordinates, doon ka pupunta. O 'di ba? O sigo, walang sinasabi tungkol sa West Philippine Sea. Walang sinasabi tungkol sa Pogo. Si Bato, walang sinasabi tungkol sa Pogo. Papakamatay daw sa West Philippine Sea. Hindi ka nga tumuntong doon sa Kalayaan Island eh. 'Di ba? Sa Pag-asa Island, hindi ka tumuntong. 'Di ba? Anong plataforma ninyo? 'Di ba? Ano ang sabi ng tatay ni Sara Pusit sa Cebu? Iboto nyo itong siyam na ito. Kaya pag nanalo sila, tapos na.
hindi na matuloy ang impeachment. Lusot na si Inday. O, di ba? O. Ayun ba yung plataforma? Ayun ba yung programa? Ano naman kakayahan ni Go na magsulat ng mga bills? May naipasa ba siyang bills? Ano ang kakayahan niya para idepensa yung bills na gusto niyang mapirmahan ng Pangulo kung hindi niya kayang depensahan yun? Yung mga sinasabi niyang pagtulong-pagtulong, hindi naman trabaho ng senador yung pupunta ka sa ganito, magbibigay ka ng ayuda. Di ba sabi nga ni Pimentel, hindi ka nararapat pumunta dyan, dapat DSWD lang ang nagbibigay ng ayuda. Pero si Bongo, epal Yang inchik na yan, Manchurian candidate po yan ng China. I-advance niyan ang karapatan ng China, i-advance niya ang mga advokasya ng mga Duterte na pro-China. At tiyak yan, boboto ng no to impeachment maski na ano pang marinig nilang mga ebidensya at oral argument. So yun, tama. Pumili kayo ng kandidato na pagkasenador o mga mambabatas na may totoong plataforma, may totoong kakayahang magsilbi para sa bayan, hindi para magsilbi sa iisang pamilya tulad ng Duterte. Tingnan ninyo sino yung mga sinusuportahan ng Duterte. Sila yung mga aso ng Duterte. Na una nilang gagawin ay protektahan ang pamilya Duterte. Kaya kudos kay Sara Duterte, no? Boomerang sa pagmumukha niya yan. Kaya sa 2028, huwag kayong tumingin sa last name na Duterte kung tatakbo siya. Tingnan ninyo ang pagkatao niya, ang pag-uugali niya, paano siya humawak ng departamento. Ganon. Siya na mismo nagsabi. Yun ang sa loobin niya, yun ang nilalaman ng puso't isipan niya na kung saan, no, bumoto kayo ng tama. Huwag niyong iboto ang Duterte. Huwag niyong iboto ang Duterte minions. Huwag niyong iboto ang mga Manchurian candidate ng China ng mga Duterte at mga aso nila. Kasi wala po silang gagawin sa Senado o sa Kongreso kundi patuloy lang na proprotektahan ang interes ng mga Duterte. O yun, di ba? Balik kay pusit. Nanalamin kaya ito bago nagsalita ng ganun? Di ba? Wag daw kayong tumingin sa last name. Tignan nyo yung kakayahan nila. O ngayon, alam na namin kung sino ang nararapat na iboto. Di ba? Hindi ang PDP, hindi yung mga independent candidates na mga may affiliation kay Digong. Hindi rin sa ibang mga dilawan o kakamping. Kasi yan, may mga hidden agenda rin yung mga yan. Kung sakaling ma-impeach si Pusit, sino ang next target nila? Yun na nga lang si Brosas tinitira na si Pangulo inuunti-unti na nila Ang isusunod nila ay ang Pangulo. Sabi ko sa inyo kasi wala na yung mortal enemy nila sa gobyerno. So Pangulong Marcos na kasi mga anti-Marcos yan. Kaya kung ako sa inyo, even though na masakit man sa damdamin, i-12-0 nyo na lang para sa alyansa ng bagong Pilipinas. Doon matulungan pa natin ang Pangulong Marcos, no? O ngayon, punta naman tayo kay Escudero. Apple of the eye ngayon si Escudero Siya ang sikat ngayon, no? Parang siya po ang star for all season sa red carpet. Kumbaga, meron pong lahat ng award giving body na nagre-rare carpet, pinuntahan na ni Escudero. Siya po ang tumanggap lahat ng stars ng mga kayabangan, no? Lahat po pinagmamalditahan niya, lahat pinapatulan niya yung mga sinasabi ng mga pro-impeachment, yung mga nananawagan na i-open mo ng impeachment sa Senado. Ngayon, sinabi niya po sa mga nagmamadali, sa mga aligaga, tulad ng One Sambayanan, mga Makabayan Black, mga prosecutor ng HOR, at yung iba pa, na mga vloggers, influencers, mga kilalang tao sa lipunan sa ating bansa na gustong ma-open ng impeachment. Anong sabi ni Escudero? Huwag nyong madaliin. Magbasa kayo at mangalap kayo ng ebidensya. Magbasa kayo. Naku, ang sakit nun mga kababayan. Ibig pala sabihin, kayong mga nagmamadali para sa impeachment ni Pusit, hindi kayo nagbabasa. Hindi nyo naintindihan yung sinasabi sa konstitusyon na forthwith. Kasi sa kakadahilan ni Escudero, hindi na natin alam kung ano talaga ang definition ng forthwith. Di ba? Kaya sabi niya, hindi. Bahala kayo.
Kayo ay mga partisano, kayo ay galit sa Duterte. No, gusto nyong matanggal si Sara Duterte. Kami po sa Senado ay hindi. Magiging fair kami, balanse. Really? Ang dami dyan maka Duterte. Paano mo nasabi yan, Escudero? Yung isa mong kasamahan, si Robin Padilla. Wala pang impeachment trial, sabi niya na sa isang press, yung ambush interview. Siyempre, boboto ko ng no to impeachment. Di ba bias na? Paano mo nasabi na ang buong Senado ay fair? Di ba may bias na eh? O di kaya si Hontiveros, hindi natin alam kung boboto ng yes to impeachment. Mga bias na sila eh. May mga naiwan pa dyan ng mga maka-Duterte. Paano mo nasabi sa Senado dapat kayo ay fair at balance? Meron na nagsabi. Tinuldukan na nagsabi na I will vote no for impeachment. Oh, di ba? Tapos ikaw nagmamaldita ka kung ano-anong pinagsasabi mo dahil na-butthurt ka eh. Na-fact-check ka eh. Sabi nga nila kung ayaw, marami dahilan. Kung gusto, may paraan. Si Escudero, ang daming dahilan, ang daming palusot mga kababayan. No? So, sige, namnamin mo yung tagumpay mo, namnamin mo yung kayabangan mo, namnamin mo dahil matalino ka talaga, no doubt. Pero, tatatak po yan sa'yo. That will be your black eye. Kung sakasakaling meron kang ambisyon tumakbo sa national stage, lalo na sa pagka-presidente, vice-presidente o senador ulit. Maganda mag-governor ka na lang, mag-mayor o congressman ng distrito mo sa bayan mo. Pero yung maging senador, vice-presidente at presidente, lalabas at lalabas itong katarantaduhan mo. No? At sabi niya pa, wala daw siyang ambisyon na umupo bilang vice-presidente kung sakaling matanggal si Pusit. Sino ba nagsabing ikaw ang papalit? Ikaw ang pipiliin ng presidente, 'di ba? Assuming lang, 'di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye, God bless.